Kamusta ka kapatid at welcome sa Grow in Christ. Isa sa pinakamahalagang parte ng ating buhay Kristiyano ay ang panalangin. Pero tanong ng marami, paano ba talaga mag-pray effectively? Tara, pag-usapan natin yan. Una sa lahat, ang effective prayer ay hindi tungkol sa haba o ganda ng mga salita. Ang mahalaga ay ito ay totoong nanggagaling sa puso. Sabi nga sa James 5:16, "The effective, fervent prayer of a righteous man avails much." Kaya kailangan may sigasig at katapatan ng ating panalangin. Pangalawa, kailangan nating lumakad ng matuwid. Ang Diyos ay banal, at kung tayo'y namumuhay sa kasalanan ng walang pagsisisi, paano niya pakikinggan ang panalangin natin? Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging tapat sa Diyos at nagsusumikap na sumunod sa Kanya. Pangatlo, magdasal ka na may pananampalataya. Hindi ka lang basta humihingi. Naniniwala kang may makapangyarihang Diyos na nakikinig at tumutugon. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mark 11:24, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang sinasabi ninyo sa panalangin ay maniwala kayo na nakuha ninyo na ito, at ito ay sa inyo." Pang-apat, huwag mo lang gawing listahan ng hiling ang panalangin mo. Pasalamatan mo si Lord, purihin mo siya, humingi ka ng tawad. Maganda rin kung may oras kang tumahimik at makinig sa Kanya. Panglima, magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng hinihiling natin ay laging sagot niya, pero ang plano niya ay laging mas maganda kaysa sa gusto natin. Ipanalangin natin na, "Lord, not my will, but yours be done." Tandaan mo rin ito. Ang panalangin ay hindi para baguhin ang isip ng Diyos, kundi para baguhin ang puso at isipan natin. Habang nananalangin tayo, mas nagiging malinaw ang kalooban niya at mas lumalapit tayo sa Kanya. At kung gusto nating madinig ang sagot niya, magbasa tayo ng Kanyang salita. Ang Biblia ang pangunahing paraan niya para kausapin tayo. Doon niya ipinapakita ang direksyon, paalala at pangako niya. At higit sa lahat, maging consistent. Kahit hindi mo agad makita ang sagot, huwag titigil. Tuloy lang sa paglapit sa Diyos araw-araw. Kaya kapatid, kung gusto mong tumibay ang relasyon mo sa Diyos, panalangin ang susi. Hindi ito formula. Ito ay pakikipag-usap sa isang Ama na tapat at nagmamahal sa iyo. Tara, simulan natin ngayon. Magdasal tayo ng may puso, pananampalataya, pagpapasakop, at pagsunod. Salamat sa iyong panunood at palagi mong tatandaan na mahal ka ng ating Panginoon. Kita tayo muli sa susunod na video dito sa Grow in Christ. God bless.